natin ito. Gusto ko kasing talakayin din to. Etong si Cheese Escudero, ito po, may naririnig-rinig po kasi kami, bukod sa iaatras niya ng June 11, kaya, biro mo, hindi natin kasi matanggap to. June 11, then isang araw lang sila, holiday na. Parang ginagago na tayo eh. Alam mo yon? Parang tinatanga tayo na kailangan tayo ang mag-adjust. Pusang amang mga to eh. Parang kailangan kami pa mag-adjust sa inyo. Ang tagal na yan eh. February pa tayo. Pusang ama eh. Okay, simulan natin to. Nababahala ang ilang miyembro ng prosecution panel sa pag-usog ng Senado sa petsa ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, ginagawa kasi nito ni Cheese Escudero. Alam mo, Cheese, hindi ka na nakakatuwa. Nung una pinagbibigyan ka, ngayon umaabuso na eh. Parang ginagawa mo tong paraan para i-atras mo. Pagkatapos mong i-atras, hanggang sa, ang motibo ni Cheese kasi, makaupo ang 28th Congress. Doon matalakay ito. Pagdating ng 28th Congress, haharangin ni Marcoleta, haharangin ni Amy. Ayun lang naman ang magiging mangyayari diyan na gusto nila eh. Haharangin ni Marcoleta, haharangin ni Amy. Oh, ngayon, pinipigilan ni Cheese kasi binubulungan siguro yan na patagalin mo pa, paabuti mo ng 28th Congress. Oh, para maharang namin, sigurado ikaw ang Senate President. Pusang. Parang ano eh, parang utang na loob pa namin sa inyo ang lahat. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Hindi ba makapal na mukha nyo neto? Yung pera namin ang nawawala, yung pera namin ang inaanap, yung pera namin ang nilustay, hindi ba makapal ang mukha nyo yan? Tingin ni incoming party list Representative Laila De Lima, baka hakbang ito para hindi matuloy ang impeachment trial. Ganyan nga po. Ayan po nga ang naririnig namin. Parang hindi nila talaga tutuloy. Gusto nila baliwalain ang 19th Congress. Gusto nila 20th Congress, basura to. 20th Congress, umpisahan nila ng walang impeachment. Tanga ba kayo? Ano to, katanga na to? Hindi po pwede yung ganun po. Kahit hindi matuloy ang impeachment, mulat na mulat ang mga tao, gising na gising ang mga tao, na hindi nyo pwedeng ihinto to. Kahit wala nga Senado, tutuloy ito sa kalsada eh. Pinagmamasdan ka lang kayo ng taong bayan. Naniniwala kayo sa Pulse Asia Survey. Yan ang ikakapahamak nyo. Kung naniniwala kayo sa mind conditioning, yan ang ikapapahamak nyo. Dahil may organic na mga supporter ang talagang dadali sa inyo. Huwag na tayong dumating pa sa punto na magsisi kayo sa huli. Huwag na natin hayaan yon. Tandaan nyo, ilang kulay ang nangihingi sa inyo. Ilang kulay ang nangihingi. Dilaw, pink, pula. Yan ang nangihingi. Yan ang mga organic supporters.
walang troll farm. Kayo naniniwala kayo sa mga fake news. Makikita nyo, hinahanap nyo yan. Ayaw nilang mag-adjourn kasi kokontra si Rizay Ontiveros. Ngayon kokontra si Coco Pimentel. Ginagawa nyo, tanga ba kami? Ha? Tanga, ano ba? Alam mo, ito yung gagawin, iniintay namin bilang formality ang Senado. Formality na lang naman sa inyo eh. Formality. Ngayon kung ayaw nyo ng formality, eh makakita kayo sa kalsada nito. Diba? And pag nasa kalsada na ang tao, baka lahat kayo dyan malagas. Diba? Baka minamaliit nyo yung totoong puwersa at organic na tao. Dahil pag lumabas ang mga tao, tandaan nyo nung kay Erap Estrada, lagi ko sinasabi, lumabas ang tao. Hindi mapigilan yan. Eh lalo na ngayon nasa social media tayo. Ilan ang kabataan na galit na galit na. Ilan ang mga nagtatrabaho galit na galit na. Oh. Eh lang ang tatandaan nyo. Yung mga tahimik lang na pinapanood lang ang mga pangyayari ngayon, diyan kayo kabahan. Hindi yung puro dakdak, puro sabi, puro bulatlat ng bunganga para lang ma-emphasize nila na walang kasalanan si Sara. Kung walang kasalanan nga si Sara, ano bang gagawin? Kailangan mag-proceed tayo sa trial. Kaya nga trial ang Senado eh. Trabaho nyo to. Hindi pwedeng ayaw nyo lang. Para natin malalaman kung walang kasalanan kung iiwasan nyo mismo yung complaint. Diretso. Tinatanggap naman ni Congressman Lorenz Defensor ang pagbibigay prioridad ng Senado sa mga nakabinding panukala bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Pero di raw maganda sa demokrasya at himahin ng Senado ang delay sa impeachment trial. Kita nyo to June 14, adjourn ang 19th. Yan ang plano ni Chis Escudero. Imbis na sa June 2, aayusin na natin nag-process. Ang gusto ni Chis Escudero, June 11, bakit June 11? Ipapasa lang nila. Ngayon, ihintayin na naman tayo ng July. Adjourn na yung 19, maghihintay tayo ng July. Doon na nila haharangin. Eh, pusang ama. Anong gusto nyo? Ganyanan? Ha? Tinatarantado nyo yung taong bayan? Ha? Ganun ba dapat? Tinatarantado nyo na lang yung taong bayan na pinapasweldo kayo? Ano to? Anong klaseng to? Anong klaseng sistema meron tayo? Eh kung ganyan putik na yan, kaya maraming hindi nagtitiwala sa gobyerno sa mga taong ganito eh. Napakaayop eh. Tama. June 11. 'Di ba? Ang gagawin nila, titignan lang nila, magpapasa lang sila, babasahin lang yung impeachment complaint. June 11. Tapos adjourn. Wala na. Holiday, June 12. Araw ng Kalayaan. June 14. Wala nang 19th Congress. 20th Congress na. July 30. July na tayo. Ngayon, ang gagawin nila, putek, haharangin niya ni Amy tsaka ni Marcoleta. Oh, ano yan?
Hindi yata kayo natatakot sa taong bayan. Hindi na usapang DDS to. Hindi na usapang loyalista to. Usapang katotohanan, hustisya na to. Usapang credibility na to. Wala na tong DDS. Nandyan na yung complaint. Hindi siya makapagpaliwanag. Hindi pa ba sapat yon? Ayaw niyang magpaliwanag? Anong gagawin natin? Hahayaan yung hindi magpaliwanag yung impacta? Bigay prioridad ng Senado sa mga nakabinding panukala bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Pero di raw maganda sa demokrasya at himahin ng Senado ang delay sa impeachment trial. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel kine-question kung bakit nagbago na naman ang schedule, gayong base raw sa rules of impeachment, kapag nagsabay ang impeachment at legislative matters, mas prioridad dapat ang impeachment. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig. Si Escudero, umayos ka. Ha? Alam ko, eto nga, mamaya re-react natin si Tito Soto. 'Di ba? Hindi pa pwede yan. Ang sabi pa nga ni Tito Soto, hindi ko kinakampihan si Tito Sen, ha? Ang sinabi ni Tito Soto, mamaya papakinggan natin, kailangan may kokusto, hindi ikaw lang nagdidesisyon. Kailangan may kokusto, Cheese. Hindi ikaw lang magdidesisyon. Cheese, may kokus ka dapat. Wala kang ginagawang kokus, sabi ni Tito Sen. Oh, hindi ikaw na nagdi-decide, ina-atras mo para ano, kinakausap ka ng mga hayop na DDS Black. Oh. Kinakausap ka, iatras mo pa, paabuti mo ng 20. Nasa iyo ang boto namin, pusang ama ka. Putek, Cheese, yung mismong gumawa ng konstitusyon, sinasabihan ka na nun. Yung 4th tweet, binabaliwala mo. Putek ngayon, ikaw lang nagdidesisyon sa sarili mo. Hindi ba makapal ang mukha mo nun? Si Senate President Cheese Escudero. Huwag magpahuli. Dito tayo. Nababahala po ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa pag-usog sa June 11 ng presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang isang senador gustong malaman ang basihan ng desisyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Gustong malaman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel bakit anya nagpasya si Senate President Cheese Escudero na baguhin ang impeachment calendar na inilabas ng kanyang tanggapan ilang buwan na ang nakalaraan. Doon nakalagay na June 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment na magiging hudyat ng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11, 3 araw bago ang pag-adjourn ng sesyon ng 19th Congress sa June 14. Holiday pa ang June 12. Ang dahilan ni Escudero, may mga panukalang batas na prioridad maipasa ng 19th Congress. Hindi po pwede yan. Dalawang katauhan nyo. Wala kaming pakialam kung may batas kayo. 2 katauhan ng Senado. Isang jury, isang legislador. Ano ka ba, Cheese? Daig ka pa ng grade 2, ah. Ha? Cheese, may impeachment. 2 na katauhan nyo. Kayo mag-a-adjust, hindi yung sitwasyon. Ha? Kahit anong binbin nyo na kaso yan, 2 katauhan nyo. Nasa konstitusyon yan eh. Jury at legislador. Oh. Mag-adjust ka. Oh. Putik ang haba-haba ng ginawa nyo.
Biro mo, bago kayo mag-adjourn no, nang haba-haba. Alas 5 pa lang nag-adjourn na kayo, ang dami nyo pa lang itatakel. Sino ba ginagago nyo? Ha? Di ba ano sabi ni Villanueva? I hereby this Senate plenary will now be adjourned. Nagmamadali pa si Villanueva, ang dami nyo palang trabaho, mga hayop kayo. Ano ba to? Ginagago nyo ba yung taong bayan? Ha? Tandaan nyo, Chis Escudero, sa mga senador ng tanga, hindi lang kami dito loyalista naghihintay dito. Baka akala nyo kami lang. Baka akala nyo kami lang dito nag-aalta boruto. Ha? Baka akala nyo loyalista lang ng mga nandirito. Hindi lang kami dito, taong bayan ang naghahanap nito. And kung pagtatakpan nyo to harap-harapan, lantaran, hindi nyo mapipigilan to. Ano gusto nyo? Tatanggapin namin to na putek, hindi tuloy ang impeachment dahil binara ni Marcoleta at Amy? Ganun lang yon? Finish na agad? Sa tingin nyo ganon? Sa haba ng tinakbo neto, sa haba ng binaybay neto, sa haba ng nalaman ng tao, ano to, parang sinaksak mo ng ice pick, tatapalan mo na lang ng gasa? Ganun ba ang nakikita nyo dito? Sinaksak ka ng ice pick, tatapalan mo na lang ng gasa. Wala ka nang mararamdaman. Okay na. Tapos na yung sugat. Pero sabi ni Pimentel, Ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Pare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-giveaway ang legislative matters, not the impeachment. sa Lunes, Kaya nga eh. Kasi nga, ang impeachment, special to eh. Special to. And kaya nga nakalagay sa Constitution forthwith, kailangan matalakay agad. Bakit? Kasi nga, meron kang isang tiga-gobyerno na namumuno pa, pinapasweldo pa, pero inaakusahan mo ng pagdanakaw o yung nag-violate ng article of impeachment. Ngayon, habang pinapatagal mo to, nakaupo pa rin siya, sumisweldo pa rin siya, despite na may pagbibintang na anomalya, paglustay, pagnakaw, pagkurap. Sa tingin mo, tama yon? Kaya nga mas matimbang kasi itong impeachment. Dahil maaaring hindi man siya guilty o guilty siya, nagagamit niya pa rin yung pagkagobyerno niya. Nagkakaroon pa rin siya ng impluwensya. Yun nga yung impeachment eh. Kung si Corona ka, i-impeach ka kasi maaari mong mabahiran ang hudikatura. I-impeach ka, i-implement immediately dahil maaari ka pang makabahid at maka-impluwensya. O, kung presidente ka, i-impeach ka kasi nga maaari ka pang makabahid at maka-damage kahit nasa gobyerno ka. Ay putik. hilingin ni Pimentel ang impormasyong ginamit anya ni Escudero sa kanyang desisyon. Pero pagbibilangin mo yung June 2 to June 11, sayang din yung time na yon kasi dapat yung time na yon pinapasagot na yung impeached official. Yun lang. That's it. Alam ko Yun kasi importante. Sa June 2 po, kailangan po masagot na yan ni Sara. Ibig sabihin, meron na tayong gumulong. 'Di ba? Gumulong na. So kung gumulong na yan, dire-diretso na yan.
Pero kung June 11 yan, magbabasa pa lang yung magbabasa pa lang yung prosecutor ng impeachment complaint. Putek, sunod yun, July na. Ngayon, magdi-decide sila ngayon kung itutuloy ba. Yan ang plano nila eh. Padala na sana ng summons yung impeach official. Tingin naman ni incoming party list Representative Laila De Lima na kasama sa magiging miyembro ng prosecution panel sa 20th Congress. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Nai-imagine ko na come June 11 or 12 ay sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. And they will say, okay, let's put it to a vote. They will put to a vote that very question of whether or not pwede na tayong magsimula. Yan, tignan mo. Yan ang gagawin nila. Boboto sila sa 28th Congress. Yan ang gagawin nila eh. Boboto sila sa 28th Congress na yung bilang nila ay lamang yung Duterte. Yan ang gagawin nila eh. Patay talaga ang impeachment. Sa tingin nyo ganun lang yon? Gagaguhin nyo yung taong bayan? Sa pagka-interest nyong politikal? Kupal pala kayo eh. Nga, hindi naman natin matatapos at the expiration of this Congress, kundi sa next Congress na. And hindi na tayo nung nakakasiguro kung the majority of them will say, okay, let's proceed. Nababahala pero wala umano magagawa ang ilang leader ng Kamara. I accept the reason for delay of the Senate President. Hindi ba pwede yan? Anak ng butete naman tong mga prosecutor na to. Kayo nagsimula nito eh. Hindi ko pa masisisi si De Lima at si Shell Jokno. Anong gagawin nyo, Akop? Anong gagawin nyo, Luistro? Ay, uusog na naman to. Kayo nagsimula nito. Palagan nyo yan. Ano to? Ano to? Parang pinagtripan nyo yung taong bayan? Ha? Hindi ba pwedeng wala kayong magagawa? May magagawa kayo. Questionin nyo. Ano to? Pinagtitripan nyo lang kami? Ang hirap maging chismoso. Anyway, what is 1 week? But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. May delay, may cause of delay. Doon lang tayo may konting apprehension kasi sayang yung oras. A few months ago, a few weeks ago, may naset na tayo na oras tapos biglang ganito na naman. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng articles of impeachment sa June 11. Further delay means that the Senate cannot constitute itself as the impeachment court if we will not hold sessions the following day on June 12 kasi holiday. But meaning wala pang senador ang makaka-take oath, magtatapos na ang 19th Congress kasi mag-adjourn na kami CNDA. So meaning wala pa ring impeachment court by June 13, June 14 kasi walang nag-take oath on a session day.
Sinisika pa namin makuha ang panig. Kita mo ngayon, hindi ka nagpe-press con, Jesus Escudero. Kita mo ngayon, hindi ka nagpe-press con.